Kaya lang sa day, breakfast and lunch lang. Sa gabi talaga ulit na. Mapapansin niyo mas okay. So great morning everyone. So this is your coach, Coach Bell, and nandito tayo sa ating MBO 2. So paano nga ba, ano ba yung mga kailangan ko matutunan muna bago kitain yung first 100,000. Okay, actually, kahit sa namang field, kailangan talaga na we have enough knowledge para kitain yung isang bagay o yung ina-achieve mong income. Okay, so nadaan talaga sa training. Sabi natin, whether you're a nurse, a doctor, call center agent, lawyer, kung ano man yun, kung ikaw ay carpenter, it takes time, no? Sometimes years. Pero, the moment na nagte-training ka, uma-attend ka dito, no? Dito sa ating regular training, okay? Sunday ang schedule natin, no? Gagawin na nating Sunday to and Thursday para maka-attend ka. And this training will be recorded. Pero we will do also a live para you can ask questions na relevant para yung mga agam-agam mo, yung mga iniisip mo, yung mga na-encounter mong mga challenges ay maano natin, no? Makasabihin natin, ma-handle natin properly. So katulad nyo, nag-start din ako na walang kaalam-alam because this is not my career, no? Kumbaga late na to naging career, no? Sabihin natin ng iba dito, lalo na dito sa Philippines. Pero marami ang natulungan ng career na to, no? O ng business na to na nabago ang buhay. Yung iba, jeepney driver, janitor, doctor, teacher, magbabalot, no? Balot vendor. So, iba-iba. May mga kasambahay, no? So, welcome dito sa ating training. So ngayon, buksan mo yung ano mo, buksan mo yung puso't isipan mo at bigay mo yung 100% attention mo. So, kahit na hindi ganun makaano yung mata mo, pero yung tenga mo nandito. And if you have notebook and pen, you can jot it down. Mas maganda yung retention. Pero mas maganda rin talaga na nakikinig ka, no? Nakikinig ka ng mabuti na wala kang ma-miss para mas ma-retain yung mga information. Okay? So let's go. May maririnig lang kayong background because currently sabay yung onboarding ni Doc, no? But then focus dito sa aking mga sinasabi. Okay? So kumbaga, let's start. May dalawang bagay tayo na inilagay sa katawan ng Panginoon para makatulong sa GI tract. Ano yun? Enzymes, pangtuna. Pangalawa, bacteria, kadalinis. Pero pag marami yung undigested foods, dumadami, nagmumultiply. Ayan. So, as you can see, no? Ayan. So, welcome. Ayan. So, welcome sa ating MBO2, no? Ngayon, let's have muna a word of prayer before we proceed. Lord, we are having a training today to conduct matters of business. Guide our hearts and our minds in the spirit of fairness, right thought, and speech. Impart your supreme wisdom upon our activities so that our affairs may reach a successful conclusion. Thank you for being our source of guidance today. Amen. Okay, so let's move forward. So, why we ask? Para yun nga sa wisdom. And our theme is light bearer. Okay? Light bearer is belong to infinite, no? Team Infinite, and Infinite is belong to champions. So our team name is Light Bearer of Infinite Champions. So welcome. So first, Vita Plus, kailangan maintindihan natin ano ba yung vision and mission nito. Pag sinabi nating vision, saan tayo patungo o saan ka patungo, saan ka papunta? And ang mission, ang ibig sabihin nito, paano tayo, no? Kasi bakit tayo? Kasi ikaw at ako, no, may patutunguhan or tutungo, no? So
Hindi mo to gagawin lang mag-isa. Meron kang ka-teamwork. Pero lahat tayo may mga participation. Yun yung kagandahan dito. Mas napapagaan yung mismong trabaho, no? So mission and vision is the moral compass of our success. So ito yung moral compass, no? Ito yung kumbaga yung values, kumbaga ito yung magiging way natin para malaman natin kung patungo dun sa sa ating tagumpay. So, ano ba yung compass, 'di ba? Yun yung tool para malaman mo kung saan ka papunta, kung ang pupuntahan mo ay nasa north, yung compass is makakatulong sa iyo kung papunta ka ba sa north, no? So, yun very important yun sa simula pa lang malaman mo yung mission and vision. Your family depends on you, huwag mong kakalimutan yun. Your dream is extended to many people. So, kaya sabihin natin, ang reality talaga, hindi talaga madali, no? Ang paggawa ng business in reality. Kahit nga dyan sa trabaho natin, no? Personal trabaho or even personal business, hindi talaga madali. Kasi nga, again, nakadepende hindi lang sa atin, no? Yung success natin, pati yung mga mahal natin sa buhay or mga loved ones. Nakadepende. So, kaya very important talaga na ang maging mindset natin dito is do whatever it takes. Gagawin ko to, ano man mangyari. Okay? So, ganun talaga yung commitment. And now, ano ba yung vision ng First Vita Plus? So, saan ka at ako patungo? First Vita Plus sees a dynamic new market taking its rightful place in the global market. So nakikita ni First Vita Plus na ang ating market hindi lang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. No, kaya ang mga product natin is world class, no? Where the Filipino nutraceutical industry is on equal footing with the world's best natural health products. So yung ating produkto na natural, no, ay naka-equal foot, no, kasabay, no, sa mga magagaling na mga natural na products sa buong mundo. And where Filipino ingenuity will be showcased through our company and through our people. So yung galing ng Pilipino ay ipapakita natin, no, i-share natin through our company at sa ating mga kasama, hindi lang sa atin. So magkakasama tayo. By Global Pinoy is our call for Filipino recognition and unequivocal support for Filipino organic products. So, yun yung sabihin natin, theme, no, o tema na by Global Pinoy, no, makilala at kumbaga yung produkto natin, hindi lang malaman ng mga kapwa natin na Filipinos na meron tayong ganitong klaseng produkto, kundi, no, natangkilikin nila, kundi talaga buong mundo, no, na masuportahan yung Pilipino, yung produktong Pilipino, lalo na mga organic, kasi organic po yung product natin. So ngayon, now is the time to fully maximize the wealth of our herbal market. So, alam natin na napakayaman ng Pilipinas, no? Maraming nagsasabi, no? And nung time rin ni Marcos, no, nung ni late President Marcos, no, Ferdinand Marcos, kumbaga kumbaga saludo yung mga Asian countries na nakapalibot sa atin, no? Yung mga iba't ibang bansa dito sa Asia and sa ibang bansa. Kasi nga, mayaman tayo sa lahat ng resources, no? At ang mga Pinoy talaga is, rin, matatalino, no? Magagaling. So ngayon, ito yung natin, kumbaga kung ang Japan may technology, ang Middle East may crudo, tayo naman mga herbal. Ayan, First Vita Plus, no? Yun yung tatak Pinoy. Yun yung ating kumbaga karangalan na isa sa may pagmamalaki natin. So, ngayon mission. First Vita Plus is on a mission to open the doors of opportunity for all, breaking the barriers of race, gender, social class, education, religion, profession, and even disability. We want success to be reachable and attainable and possible. So nakikita niyo dito na ang gusto talaga ng First Vita Plus is mabuksan, no, ang mission natin ng bawat isa.
ay mabuksan yung oportunidad na to, yung pinto ng oportunidad na na babasag, no, doon sa nakaharang, no, sa bawat isa sa atin, ano man ang lahi, ano man ang sabihin natin, yung mismong gender, no, kasarian, anumang estado sa buhay, mayaman na mahirap, ano man ang tinapos, ano man ang religion, ano man ang career, even yung mga disabled o mga physically challenged o physically challenged ay welcome dito. So lahat is kumbaga welcome dito, no? Gusto natin na ang success ay na reachable, attainable, and possible at marami nang nakagawa niyan. Okay, marami nang nakagawa o naka-achieve na dito sa First Vita Plus. Noong 2017, there are 5,139 multi-millionaires. And according sa statistics noong 2017, there are 25,000 plus, no? Nakalimutan ko na yung butal na naging millionaires. That was 2017, so almost 10 years ago na, no? Kaya this year, make it this year, your year. Okay? So para mas maintindihan natin bakit mo gagawin yung First Vita Plus kung ikaw ay empleyado, meron kang trabaho. So ano ba ang kalagayan ng empleyado? Pinagpapalit yung oras, yung talent, no, yung effort sa sweldo na fixed, no? Kung 10,000 ang monthly mo, yun yung mo, yun yung value mo. Kung kinikita mo ay 20,000 per month, yun yung value mo. Okay? As employee. Kasi nga, fixed income, may ceiling, no? May hangganan. Okay? So, kapag ikaw naman ay self-employed, no? Normally, ano ba yung mga self-employed na yan? Okay, sino-sino sila? Okay. Pwedeng doctor, lawyer, carpenter, ano pa? So, marami actually kung iisa-isahin na. Tubero, ayan, marami. So, you own a job. Pero, anong pagkakaparehas nila ni employee, no? We are exchanging our time for money. Ganun pa rin. Pero medyo sabihin natin, malaki-laki ang kita. So, ngayon, ang challenge dito, hindi mo pwedeng ipasa yung skills mo. Ikaw talaga ang tututok, no? Ikaw talaga ang tututok. Kumbaga, ikaw yung gumagawa nung service lahat, no? Pag self-employed. Okay? So, nagigets? Pwedeng mas malaki-laki yung kinikita mo kasi nga, again, hawak mo yung oras mo. Dito sa pagiging empleyado, hindi mo hawak yung oras mo. Okay? So, kung 8 to 5 ka, 8 to 5. Di pa kasama doon yung pag-prepare mo at saka pagbiyahe mo. Ganun din yung pag-uwi mo, no, sa bahay. No? Papunta sa trabaho at saka pauwi sa bahay. And then, yung self-employed, no? So, kapag wala kang trabaho, wala kang kita. So, pareha sila. Wala kang trabaho, wala kang kita. Wala kang seservisan, wala kang kita. Okay? Wala kang client, wala kang kita. Okay. Now, investor. So, yun yung gusto nating puntahan. Yung bakit? Kasi yung time na, yung pera na yung nagtatrabaho para sa atin. Pero bago natin marating yan, kailangan meron muna tayong business owner. Lalo na kung empleyado ka. Pero hindi ko sinasabi ha na mag-resign ka na. Okay? Kasi yan na muna yung backup mo. No? Yan na muna yung backup mo. Pero hindi fallback. Backup mo. Habang inaaral mo pa yung business, habang ginagawa mo pa yung business. Kasi katulad ko, no? At marami siya naging dito full-time and naging successful ay mga empleyado. They do this part-time pero full-time ang attitude. Okay? Part-time pero full-time ang attitude. Bakit ganun ang mindset? Kasi nga, this is our business. Okay? Pag nagsimula ka dito, dapat ang mindset mo, this is your own business. Kailangan gawin. Okay? Bakit? Ang nakataya sa pag-empleyado ka kasi, ang wino-workout mo yung pangarap ng boss mo. So bakit full-time mindset mo even part-time ka? Kasi yung pangarap mo na yung inaabot mo dito. Nagtatrabaho ka para sa pangarap mo, hindi para sa pangarap ng iba. Okay? So let's kumbaga natin, no. So dito ang kagandahan, maraming klase ng negosyo.
merong franchising, no? Merong traditional business. Pero kumbaga sabihin natin malalaki talaga yung mga puhunan dyan. Pero good news, no? Kumbaga salamat sa sistema binigay sa atin ng Panginoon through First Vita Plus. Sa halagang 8,999, meron ka ng sariling business. Bumili ka lang ng power pack, no? Nung power pack, tapos meron ka ng big time na negosyo. Alam nyo ba, bigyan ko lang kayo ng idea, no? Nung nag-join ako dito, ang kumikita ng 15,000 per day, 75,000 per week, and 300,000 per month ay yung Jollibee sa may sa may Caloocan, if di ako nagkakamali. Yun yung kinikita. Okay, magkano ang puhunan nun, Coach Bell? Ang puhunan po nun is hindi po bumababa ng 30 million. So, kaya napakapalad natin, no? Halagang 8,999 yung puhunan, maliit, pero yung kita, kaparehas ng Jollibee, no? So, ang maganda dito, hindi ka nagpapasweldo sa mga kasama mo dito. Kasi yung kasama mo dito, i-coach mo lang rin sila para magawa nila ng tama yung business nila. Okay? So, katulad ko, kino-coach ko lang rin kayo para mag-guide kayo sa dapat yung gawin para yung mga pinagdaanan ko na-discover ko at ganun din ng mga mentors ko ay hindi nyo na mapagdaanan para mapabilis yung inyong pag-abot ng mga pangarap nyo or ng mga goals nyo. Okay? So, as business owner, we own the business and people work for you. Pero ngayon nga sa atin, ganun din yung sistema kasi nga as you and me, business partners tayo, no? Pero again, hindi ako nagpapasweldo sa inyo. Tutulungan kita para magkaroon ka ng resulta, pero yung resulta mo, kukunin mo na doon mismo kung saan ka ba naka-origin. Naga City ka ba? Nasa ano ka ba? Nasa Mindanao, sa Surigao del Sur? Nasa Albay ka ba o nasa Sorsogon ka ba? Nasa Manila ka ba? And so on and so forth. Okay? So, yun po. Or, direct na po sa ATM mo. Okay? So, marami na po dito po sa First Vita Plus para may ID po kayo, no? Nag-start pagiging empleyado. And may ano po, kumbaga sabihin natin 70%. And yung mga natitira is mga self-employed, no? Mga self-employed sila. And karamihan po dito sa mga naging successful mga employee, no? Pero naging First Vita Plus dealer hanggang sa naging investor na sila ngayon, no? Yung kinikita na nila ngayon, ininvest na nila. So, yung pera na yung nagtatrabaho para sa kanila. Okay? So, ayan, katulad niyan, traditional business, ayan, franchising, no? Malaki rin ang ang puhunan, no? Ano yan? Anong ibig sabihin ng mga check, check, check na yan? So, yung puhunan, malaki talaga. MLM First Vita Plus. Maliit lang yung puhunan. Kung mapapansin nyo, no, malaki. So, yung Jollibee po, franchising yun ha. Franchising yun. So, kaya itong check, 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 balikan natin, no? Yung check, check, check po na yun, ay pinapakita lamang po sa atin na sa traditional business, malaki ang puhunan. Okay, take note of that. Malaki po ang puhunan. So, malaki, kailangan meron kang sistema, no? Mayroon kang sariling produkto, may sistema ka, ikaw yung kailangan present ka, kailangan sabihin natin meron kang tauhan, no? So, yun lang, kumbaga medyo maliit lang yung resulta. Okay, sa franchising, malaki din ang kagaya nga yung example ko sa Jollibee. Pero ang maganda doon, hindi ka na problema sa sistema kasi meron na silang sistema. Okay? Pero, yun, no? Kailangan mo ng pwesto, kailangan mo ng mga tauhan, no? Kailangan may inventory. So, kumbaga, sakto lang, no? Sakto lang yung income.
So, nakita nyo, no, 30 million, no, tapos ang income monthly, 300,000. So, ilang taon bago magkaroon ng ROI o return of investment. Samantala dito sa First Vita Plus, no, wala ka nang sabihin natin, hindi mo na po problem. Kumbaga, bakit yung puhunan mo wala? Kasi nga, bumili ka lang ng power pack, may ano na siya, may libre na siyang negosyo. Kumbaga, di ba san ka pa? Bumili ka lang, may negosyo na siyang kasama. So, hindi mo na kailangan ng ano dito, ng business permit, hindi mo na rin kailangan ng pag-inventory, hindi mo na kailangan rin mag-hire ng mga tao. Pero, no, malaki yung pwede mong kitain. So, yung 15,000 per day, 75,000 per week, and 300,000 per month sa isang account pa lang yun. Paano kung multiple yung accounts mo? So, ang kagandahan dito, sa multi-level marketing, no, o mas kilalang network marketing, ikaw yung boss. So, yun yung reason bakit kailangan mo tong, kumbaga, maging consistent ka, daily, may ginagawa ka na sabihin natin, di ka man nila napapansin sa social media, pero nagte-training ka, 1 hour o 2 hours a day, 1 hour nagte-training ka, 1 hour ginagawa mo yung business, yung natutunan mo, ina-apply mo. So sabihin natin 2 hours per day, no? So yan, may pupuntahan kahit mailiit lang yung oras sa binibigay mo, may pupuntahan yan. So no other requirements like educational attainment, hindi mo kailangan na may tinapos, hindi mo kailangan meron kang working experience kasi nga may training dito sa atin at may magko-coach dito may nagko-coach katulad ko, isa sa ako nagko-coach sa inyo. Walang interviews, no exam, walang specific position. Lahat tayo dito dealer. Okay? So yung tinatawag lang na coach, no, or upline or mentor, no, yun na yung mga ano natin, sabihin natin kumbaga sabihin natin mga terms, no? Pero, paano ka ba matatawag na coach? Matatawag ka na coach kung ikaw ay mismong kumikita na rin at kumbaga alam mo gawin yung negosyo at nagtuturo ka na, no? So, paano ba maging leader? Paano ba maging top earner? Okay? May mga ano yan, kumbaga mga step by step na tayong gagawin, no? So, duplication business, yun yung kagandahan dito. You are not alone to do business. O kaya ako nagtuturo sa inyo kasi later on, ang maganda dito, dahil recorded to, pwede nyo tong aralin anytime, anywhere. Okay? As long as meron ka ng internet connection, pwede mo naman to actually i-download kapag meron kang internet. Tapos panoorin mo kung panoorin mo siya during your, kumbaga, break, no? So, ganun ako dati, minamaximize ko yung time ko nung nagtatrabaho pa ako ng full-time trabaho. So, duplication. So, mag-start muna sa'yo bago ka makapag-duplicate. So, again, ang maganda, wala ka nang irerentahan na space, no, na opisina, hindi mo kailangan ng employees, wala ka ng mga legal permits na kailangan mong yearly asikasuhin, i-renew. Hindi mo na kailangan ng warehouse o ng inventory kasi yung company na ang sagot dyan. Okay? So, napakagaan, di ba? Sobrang napakagaan ng negosyo natin. So, you will benefit from the law of leverage. So, later on, pag-uusapan natin yung law of leverage. Pero, I'm sharing to you, hanapin nyo yung mga videos ni Jim Rohn. Meron yan sa YouTube. And most of the time, nagsishare ako niyan sa ating GC, no? Para aware kayo, no? Isa siyang siya yung baga father of network marketing, no? Kumbaga sa bansagan. Then minsan natawag ko siyang Lolo Jim Rohn. Ayan. So, ayan. So, ang maganda, yung law of leverage ay magiging susi natin para magkaroon tayo ng time freedom and financial freedom and also health freedom, no? Time, health, and financial freedom. So, you can differentiate yung big and small income. So, ngayon, dahil nga sabihin natin sa pagiging empleyado, no? Parang nakakalula yung 300,000 per month, no? O yung 15,000 per day, 75,000 per month, and 300,000 per month. Nakakalula talaga yan. Too good to be true. Parang isip mo, hindi mo matanggap. Pero as you do this business, unti-unti money wallet mo, yung money wallet mo is nasa utak mo yan, no? Lalaki at lalaki yung space ko. Maga sa pagiging um, maliit, no, na wallet, lalaki yan, no? Habang inaaral mo yung negosyo natin. Okay? So, parang kumbaga from poor mindset into rich mindset.
No? From employee mindset into business owner mindset o entrepreneur. Okay? So, yun yun. So, MLM applies law of leverage. So, everyone has equal opportunity to own business by investing only a fraction of time and money. So, kaya nga 8,999, napakaliit lang niya, no? So, mas mahal pa nga yung cellphone kaysa sa business natin. And income is not depend on one person only. So, so kaya, napakagandang gawin to. Kasi as you do this business, oo, sa umpisa, mahirap. Kasi mag-isa ka pa lang. Pero kapag inaaral mo to, naduduplicate mo na, no? Nakakapag-teach ka na, nakakapag-delegate ka na, ano ka na, duplicate ka na. Yung sa previous training natin, no? Kung di mo pa napanood yun, panoorin mo yun. No? Yung ladder to success o yung stairway to success, kung other term, no? Kailangan maano mo yun, mapakinggan mo. Actually, ma-cover yun dito, pero skip ko lang kasi natakal ko na yun before. Okay, nasa YouTube channel ko na yun. So, you can visit it. So, if something unexpected, yan, happens to one or more of your dealers, it will only have a minor effect to a total production and your residual income will continue to flow. Okay? Yun yung napakaganda. So, kahit wala ka ng benta, darating yung time na kahit wala ka ng benta, tuloy-tuloy-tuloy yung income mo. Parang kumbaga nangyayari, nag-ano ka na lang, nagmo-monitoring, nagpa-planning ka kung ano yung mga gagawin na strategies to help yung mga nasa ano mo, nasa entire team mo, lalo na yung mga baguhan, paano rin nila ma-achieve yung kinikita mo o yung kinikita ng mga core leaders mo. Okay? So, yun yun. So, baga yung trabaho mo na is pangmalakihan, no? Kung nung una, ikaw muna, no? Kailangan mo mag-self-invest, no? Mag-self-develop, okay? Para makapag-create ka ng maldaming ikaw. Okay? So ngayon, ito yung purpose nito, no? Kahit wala ka ng benta, may benta ka pa rin. So, for example, dito sa Pilipinas naman, tag-ulan, no? Tag-araw, kumbaga tag-bagyo, tag-araw, no? So, kung halimbawa dito sa Bicol, nandito yung grupo mo, tapos may iba ka pang grupo, sabi natin Luzon, Visayas, Mindanao, ito lang yung sabi natin Binagyo, kung may mga iba ka pang dealers doon, hindi makaka-affect doon sa kita mo. So kahit wala kayong production, halimbawa this week, pero yung ibang team mo, yung ibang mga leaders mo, core leaders mo na nasa ibang lugar, ay di naman affected ng bagyo. So hindi kumbaga affected yung income mo. Tuloy-tuloy pa rin. Yun yung kagandahan. Parang ano, ganito lang yan. Meron kang 10 taxi. Yung 3 taxi mo is nagkaroon ng problema o aberya. So, meron ka pa bang 7 para, ano, kumbaga pumasada? So, ganun po yun, no? Ibig sabihin, may income ka pa rin. Okay? So, determination, kailangan maging determinado tayo sa paggawa nito. A quality that makes you continue trying to do, yun yung meaning. Ito po mismo yung meaning. So, ito yung kalidad na ginagawa mo ng tuloy-tuloy para abutin, no? Yung bagay na mahirap, kumbaga mahirap, pero may nakagawa. Okay? The act of finding out and calculating something. So, itong negosyo natin is tinatawag na calculated risk, no? Bakit calculated risk? Kasi, oo, may risk siya, pero calculated. Ibig sabihin, alam mo na may patutunguhan, na may magiging resulta ka. Okay? The act of officially deciding something. So, kailangan talaga, ngayon, kung hindi pa buo yung decision mo, ipag-pray mo yan sa Panginoon, no? Kasi, wala nang ibang paraan para ah, sabihin natin ito na yung, hindi ibig sabihin walang ibang paraan. Pero sa experience ko, ito na yung isa sa pinakamabilis na paraan para ma-achieve mo yung pangarap mo. Mamaya pag-usapan natin para mas maintindihan mo. So, ito na yung sinasabi ko, pero i-ano na natin to, i-move na lang natin to. So, ito yung stairway to success, no? So, yan, kapag nagkaroon ka na ng big network, so kailangan mo talagang ikaw, desidido ka, determined ka na gawin mo yung negosyo kasi it will all start sa'yo, no?
So, sa'yo lahat. Pag hindi ka nagkaroon ng resulta dito, hindi naman yung coach mo o yung nag-sponsor sa'yo dito, yung nag-introduce sa'yo ng negosyo, kundi ikaw. No, ikaw. So, yun yung kailangan natin maging aware. So, sabi nga, sa Ecclesiastes chapter 11, verse 6, sow your seed in the morning and do not stop working until the evening. For you do not know which activity will succeed, whether this one or that one, or whether both will prosper equally. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Habang may pagkakataon ka pa, yung morning kasi ibig sabihin yan, may pagkakataon ka pa. Habang may pagkakataon, gawin mo, no? Kasi hindi natin alam yung bukas eh, no? So, I encourage you pala this coming Thursday na ano kayo, attend kayo dun sa live, no? Live na training. So, it will be 6 p.m. Kasi medyo ano namin yung schedule namin ni Doc, no? May arrange kami doon sa schedule namin. So, 6 p.m. para makasama ko kayo, no? Kasi may i-share ako sa inyo na kailangan yung maunawaan na we have limited time na, no? Kung aware kayo sa social media, nakikita yung mga na-expose na mga news, no? Okay? Kailangan maging aware kayo doon. Very limited na po yung time natin. Kaya, yung morning, habang may pagkakataon pa tayo ngayon na makapag-training, makabili, makapag-share, gawin ang negosyo, gawin mo na. Kasi darating yung gabi. Ano yung gabi? Madilim, wala kang na makita. Ibig sabihin, hindi mo na magagawa yung negosyo. No? So, kailangan gawin natin. Okay? So, i-share lang natin ng i-share. Okay? And hindi natin alam, parang paghahasik lang ng binhi, hindi natin alam na, yun nga, kung saan tutubo yung mabuting binhi, no? O yung mabuting, seed. So, what is your goal in your business? Ano ba yung goal mo sa business na to? No? To earn or to earn more? Kumita lang ba o kumita pa ng mas malaki? Kumbaga, um, halimbawa, sabi natin, gusto mo nang kumita ng 10,000 monthly. Tapatan lang yung kinikita mo or higit pa. Nasa sa'yo yun. To get friends or to get more friends. So, dito pala sa negosyo natin ha, pag nag pag nag-start ka dito, mapapansin mo parang nalalagasan ka ng negosyo. Ay, ng negosyo tuloy ng mga kaibigan. Kasi bakit? Kasi, bakit ka malalagasan? Kasi yung friends mo, yung current friends mo, before ka nag-business, o yung friends mo talaga, hindi ka parehas na ng wavelength mo, o ng pag-iisip mo, o ng mindset mo. Kaya huwag kang magtaka kung bakit yung iba iniiwasan ka na, yung iba hindi na nangangamusta sa'yo, or nangangamusta man sila pag may kailangan sila sa'yo, kapag nagkaroon ka na ng resulta, no? So, pero yung iba, no, nalalagasan ka dito. Pero, magkakaroon ka ng bagong mga kaibigan. Normally naman kasi yung mga malalaga sa yung mga kaibigan eh, hindi yung business-minded, no? Yung mga employee-minded, mindset. Yun sila. Okay? Pero mapapalitan ka ng mga bagong kaibigan, yung mga katulad mo, mga business-minded, na yung mga, goal-oriented. Yan. So, to get your dreams or to get your ultimate dreams. So, sabihin natin, pangarap mo lang magkaroon ng simpleng bahay. Pero alam mo dito, marami dito sa First Vita Plus, pangarap lang nila, simpleng bahay, mga worth 1 million, 2 million na bahay. Pero naging posible, no, yung imposible. O nakatira na sa isang worth 100 million na bahay. Eh grabe. O dating janitor po yun sa PGH. No? Nasunugan pa po yun ng bahay. Ano po, at yun yung naging tulay para siya ma-invite dito sa First Vita Plus. Again, nasunugan sila ng bahay. Walang natira sa kanila. Kundi yung suot-suot nila ng damit, no? J.R. Colina. Panoorin niyo yung kanyang kwento. Dun sa Rated K kay Corina Sanchez. To have savings or to have financial freedom, to have time and with your family, or to have a time freedom to your family. So, syempre, pipiliin mo na to have time freedom to your family. So, kasi bakit, di ba, trabaho ka ng trabaho, hindi mo napapansin yung oras mo, yung lakas mo na ubos na, no? Tapos, kung kailang retired ka na, maraming ganito ha, retired ka na, hindi mo nakasama yung family mo kasi may kanya ka na rin buhay. Tapos mahina ka na, wala ka ng pera.
So ngayon habang malakas ka pa, may pagkakataon ka pa or bata ka pa, gawin mo na ngayon yung negosyong to. Kasi wala namang ibang maghahanda sa future old na ikaw, kundi yung batang ikaw ngayon. Okay? So tatandaan niyo yun. So how to get my goals o my goal? From dealer, ngayon dealer ka, kaya nag-aaral ka ngayon, lahat naman tayo dealer, Pero paano ano ba ang kumikita dito? Dealer or leader? Okay? Ano meaning pala ng leader? Pag sinabi kasing leader, loyal ka. Okay? Pag sinabing loyal ka, ito lang. At wala ng iba, wala ka ng ibang racket, kundi ito lang, gawin mo na to, itodo mo na. Yun yung, yun yung sekreto ng mga successful dito. Talagang loyal sila dito sa First Vita Plus. Okay? Ito lang talaga yung ginagawa nila. Empathy. Pag sinabi nating empathy, no? Ito yung mismong may ano ka sa tao, no? Yung dahil negosyo, kumbaga sabihin natin, no? Naging part ka ng negosyo na 'to, ay nakuha ko naman yung product, nakuha ko naman na yung product, bumili na ako ng power pack, okey na yun, hindi ko na gawin yung negosyo. Pero yung empathy, ito yung example. Ay grabe, grabe si Ma'am Doy 'no, 300 million dun pa lang sa marketing plan, wala pa dun yung office, wala pa dun yung produkto. Yung marketing plan pa lang 300 million na yung ininvest niya. Samantala ko 8,999 lang. So dapat kung si Ma'am Doyi nga nagpapaka-effort para matulungan ako at yung mga taong kumbaga nag-join dito o naniwala sa First Vita Plus, bakit hindi rin dapat ganun din yung maging ano ko sense of ownership dito sa negosyo. So dapat ganun. So dapat may ganun tayong pakiramdam. Hindi tayo papayag na ah, hindi natin 'to gawin at mangyari din sa'tin yung nangyayari dun sa mga naging successful o kaya sabihin natin ikaw kumikita ka na, wag mong hayaan na yung mga dealers mo, mga leaders mo walang kita. Dapat matulungan mo sila na ma-sustain yung income nila kasi 'pag na-sustain nila yung income nila, naturuan mo sila kung paano gawin yung tama ng yung negosyo, yung income mo din tuloy-tuloy, okey? So nagiging, kumbaga analytical, ibig sabihin ina-analyze 'no, yung bawat nangyayari. Pero hindi naman tayo dapat na puro analyze ng analyze. So ang punto lang, kapag may ginawa tayong isang bagay dapat ina-analyze natin 'to kung effective ba or hindi. Kung hindi, eh ano natin i-improve natin 'no? Puwede natin baguhin, i-improve natin. Okey at kailangan may sense of dedication tayo. So kailangan talaga dedicated tayo dun sa ginagawa natin 'to because this is not just an ordinary business, it's a God's business. We will help, hindi lang natin kunin yung pangarap natin, but then tutulungan natin yung iba makuha din yung mga pangarap natin. Maging tulay tayo tulay o daan na makuha rin nila yung mga pangarap nila. And energetic, kailangan excited ka, kailangan lagi kang lagi kang masaya, 'no? Pero hindi ibig sabihin hindi ka iiyak din, may tears of joy, kumbaga yun yung dapat nating inaasahan. Pero dapat lagi kang excited, lagi kang kumbaga sabihin natin, gigil, 'no? Excited ka, nakikita mo, nararamdaman mo na magiging multimillionaire ka na dito sa First Vita Plus, 'no? And siyempre bago ka maging millionaire, abutin mo muna yung first 100,000 mo, okey? So, responsible. Kailangan maging responsible ka sa lahat ng gagawin mo. Okay? Kung di ka nagte-training, huwag kang mag-expect na meron kang resulta. No? Kasi again, hindi nga natin to career. Hindi naman natin to inaral sa eskwelahan. So, kailangan talaga natin tong bigyan ng time. So, yun. Kung ano naging result mo, ay bakit wala akong chiki? Kasi wala ikang training. Ganun lang yun. Pero ito ha, para mas maging maliwanag, kailangan nagte-training ka, yung natutunan mo i-apply mo. Kasi knowledge ang knowledge kapag hindi na-apply ito, worthless, 'no? Kaya kailangan magkaroon tayo ng applied knowledge, okay? Para magkaroon tayo ng resulta. Tsaka ma-analyze natin kung tama ba yung natutunan mo, kung naintindihan mo ba talaga yung natutunan mo dito sa mga trainings natin, okay? And pangalawa, kailangan from dealer to leader, kailangan may focus ka. Sa totoo lang, itong generation natin,
hindi ganun kadali talaga mag-focus, no? Kasi tutunog minsan yung Shopee, Lazada, kung meron ka mang ganun, no? App sa cellphone mo o kaya basta may bigla na lang siyang magno-notice, no? May iba-ibang tunog, alam mo na yun, nadidistract ka. So, pero kailangan mong maano yan, sabihin natin pag-aralan paano ma-overcome yan para makapag-focus ka, no? Pero simple lang naman yan eh. Kailangan ilista mo ano ba yung priority na dapat mong gawin sa araw na to. Para maabot mo yung pangarap mo. Patungo ka dun sa pangarap mo. Daily yun ha, gawin mo para mangyari sa'yo. Okay? So, focus is set your mind on the things that you want to do or to get. So, anything na makakapagpabagal, magiging makakapagpalayo sa'yo, no, sa pag-abot ng goals mo, iwan mo. Okay? Iwan mo. I-set aside mo muna yan. Pag na-achieve mo na, nagawa mo na yung mga tasks na dapat mong gawin, then yung mga kailangan mo ring i-check, no, doon sa cellphone mo, edi i-check mo, no? Pero pag emergency yan, tignan mo naman, no, kasi emergency nga. So, how would you like to set your goal, no? Kailangan to set your mind or to set your goal. Bakit kaya ano yan? Mawala yung goal ba? Yan, kulang. So, negative mind. Ano bang pagkakaiba ng negative mind? So, alam ko na yan. So, sa pag nagte-training ka, okay, kapag may ganitong, paano malaman yung negative mind? Kapag alam ko na yan, meron kang ganong thinking, alam ko na yan. Ang tawag namin dyan, acne. Kaya acne, AKNY, acne, attitude. Alam ko na yan. Okay? Eh kung alam mo na, hindi dapat top earner ka na, millionaire ka na, 'di ba? Kaya dapat tanggalin natin yung ganong mindset na alam ko na 'yan, 'di ba? Hangga't di ka pa nagkakaresulta, attend ng training, no? Kasi ganun lang yun. Minsan hindi nakukuha yan sa isang training, no? At actually kahit ako mismo na nagte-training, every time na nagtuturo ako, may bago ko natututunan. Okay? Kahit nga yung sa physical do sa office, yung mga Hall of Fame, nagte-training pa rin sila, grabe. No, kasi ang goal nila doon, may bago silang matutunan. May natutunan silang something na bago doon sa mga baguhan, no? O doon sa training na yon. So, di ko kailangan yan. Di ko kailangan yan. O, okay. So, mga partner sa lahat dito ng mga tinuturo is very essential. Pwedeng narinig mo na to sa iba, pero hanggat hindi pa nagmamanifest yung first 100,000 mo o yung millions na pangarap mo o yung goal mo, huwag kang tumigil sa pakikinig o pagte-training. Okay? Huwag mong iset aside. Not unless, again, nagkaroon ka na ng resulta o nakuha mo na yung resulta mo. Nauna ka na. Okay? So, ito yung madalas ko ring naririnig. No? Ay, apply, nauna ka na kasi, nauna ka na kaya ka nagkaresulta. Pero alam niyo dito sa negosyo na to, kaya ka in-invite, hindi para pagkakitaan, kundi tulungan ka na i-create, i-build yung A and B mo. Kaya dapat dito, walang negative mind ha, kailangan positive. Pero mamaya, meron pa yung kasunod. Okay, yung nag-invite sa'yo, nandito sa taas, anong goal niya? Ikaw, tulungan ka, i-create yung A and B mo. O di ba napakaswerte mo? Kasi nga ang goal nito na nag-sponsor sa'yo o nagpakita sa'yo ng negosyo, i-create yung A and B mo. Ngayon, pag na-create yung A and B mo, kikita na ba to? Hindi, kasi may B side pa yan. O may isang side pa yun na kailangan i-workout. So, sino yung unang kikita? Yung nag-sponsor sa'yo, yung nag-introduce sa'yo ng negosyong to, o ikaw? O kaya sumabay ka. Kaya dapat ano ka dito maging open, maging positive mind ka. Wala kang ganong attitude or yung thinking na nauna ka na. Okay? Kasi ganun yung strategy na tinuro dito sa negosyong to. Unahin mo muna na tumulong. So, ibig sabihin, nagte-training ka, i-apply mo, tulungan mo, no, itulong mo. Pag yung pag-share is pagtulong yan, no? Hindi yan in amount of, sabihin natin, pera. Puwedeng ideas, no, na puwede makapagpabago ng buhay o makasalba ng buhay. Pang-apat, wala akong time o oras, okay? Ito yung mga ano, kaya ayaw mag-training, wala daw time, walang oras. Pero the question is, yang oras mo ba na binibigay na yan, pang magkano ba yung resulta mo diyan? So
Kung kinikita mo pa rin 10,000, 15,000, 20,000, eh magbago ka na ng ginagawa. Kaya yung pagiging wala mong time dapat i-ano mo na yan, iwanan mo na yan o i-ano mo, i-manage mo yung time mo para sa pangmalakihang kita. Okay? So kung matagal ka ng busy, tapos maliit lang yung kita mo, it's time to change, no? Tanggalin na yung ganong mindsetting, okay, na wala kang time, wala kang oras. Okay, it's all about time management. Nakasali na ako, okay na yan, okay. So ito yung tinatawag na pangalan lang yung nakasali. Pangalan, hindi yung katawan at kaluluwa at isip, okay, pangalan lang. Kaya hindi ka dito magkakaresulta kung ganun lang, pangalan mo lang naka-registered. 'No, hindi kailangan dito buong puso mo gawin mo 'to, buong kaluluwa mo gawin mo 'to, 'no? Kasi 'pag gano'n mo ginawa yung negosyo, binigay mo yung sarili mo dito, naging dedikado ka, naging loyal ka, lahat nga yung kanina pinakita niyo dun sa previous na ano natin, slide natin, wala namang ibang magkakaresulta kundi ikaw, eh. So, wala akong pamasahe. Ito na-try ko 'to, grabe. Nung kumbaga 'pag gusto may paraan, 'di ba? So, dumating rin sa point na wala talaga akong pamasahe, 'no? Wala akong pamasahe. Pero yung mga dealers ko nun, meron akong mga dealers na nagsa-start pa lang, pero meron akong mga dealers na ang laki-laki na ng kinikita, 'no? Kumbaga ano na sila, 5-digit income, yung iba naman 6 digit, 'no, per month. Ay grabe, sabi ko, kahit na gan'to pala yung kinikita ko, mga ano ko yun, nasa ilalim ko. Sabi ko, hindi puwedeng hindi ko puntahan. Alam mo yung ginawa ko, mga partners, natutunan ko lang rin 'to sa isa kong mga mentors, 'no. Wala talaga akong pumasahe, as in talagang ano ginawa ko, umupo ako dun sa likod ng driver, ako na yung tagaabot nung tagaabot nung nung pamasahe, 'no, nung mga pasahero. So yun, tapos nung bago ako bumaba sabi ko, "Kuya, ano, salamat." Nagpasalamat ako or minsan sinasabi ko, "Kuya, wala akong pamasahe. Ano, to be honest with you, wala akong pamasahe pero nawa pagpalain ka ng Diyos. Bababa ako sa ganito." Ta's dun ako sa likod nung driver. As in naranasan ko talaga yun, tapos naranasan ko rin na sa bus naman kasi medyo malayo. So, buti mababait yung konduktor, 'no, as in wala talaga akong pamasahe that time pero nakauwi, 'no, nakauwi naman ako at nakarating dun sa pinuntahan ko, 'no. So, kaya niyo na 'yan. So, dito tulungan. So, kailangan ano tayo, teamwork. So, minsan kaya napapabagal yung resulta kasi inaasa sa upline o inaasa sa kasama. So, dito 'pag marami tayo, sama-sama tayong tulong-tulong, mas magaan ang trabaho, okey? Wala akong kasama. Ito yung um, challenge. Nung nag-start din ako dito, ano, nag-start ako 2 weeks, halos 2 weeks ko nakasama yung nag-sponsor sa'kin dito o yung upline ko, 'no. And after 2 trainings din, hindi ko na siya nakasama or 2 weeks na training, hindi ko na siya nakasama. So, wala talaga sa'king sasama gawin 'tong negosyo. So, ang ginawa ko, inaral ko talaga ng mabuti. Ta's nakipagkaibigan ako dun sa mga crossline ko, dun sa mga nakikita ko sa opisina na madalas na nandodoon. So, kahit na wala akong upline, wala akong kasama, parang may kasama na ako. Kasi yung mga guest ko dun ko dinadala sa office that time. Tapos yung natuto na ako ng mag-isa na paano mag-talk, paano mag-introduce ng sarili and so on and so forth, pumupunta na ako sa mga provinces. Ang una kong pinuntahan, Batangas. 'Yan, kasi may pinsan ako dun. So, hindi ko makakalimutan yung mga experience yun, pero ang dami kong natutunan. So, hindi ako umasa kasi sabi ko, kahit wala akong kasama, pangarap ko ang nakataya dito at hindi ako puwedeng huminto. Kasi bakit? Sasabihin nung mga
nagsabi sa akin na hindi mo kaya yan. Ay, sayang lang, sayang lang yung yung career mo. 3 kurso pa naman yung natapos mo, tapos nagbebenta-benta ka lang. Alam mo yung 'pag hindi ko ginawa, hindi ako nagkaresulta, ibig sabihin totoo, tama sila, mali ako. So kaya ginawa ko 'to, 'no, pinangatawanan ko. Kaya kung nandito ka ngayon, pangatawanan mo na. Kasi again, 'pag pinangatawanan mo 'to, meron ka rin talagang resulta. Nakakahiyang magsalita, gano'n din naman ako nung una, kasi mahiyain din ako. Karamihan actually dito na naging successful, at hindi lang dito sa company natin, sa labas, okey, sa labas 'no, 'pag na-discover mo mga introvert sila, hindi sila mahilig makipag-socialize, pero mga mahiyain. Pero anong dahilan bakit nagkaroon sila ng resulta? Yung kaninang sinabi ko, focus. Kailangan naka-focus ka sa pangarap mo, and yung mga dapat mong gawin, lalabas na lang yun sa'yo, okey? Mahirap gawin 'yan, ayan oh, mahirap gawin 'yan, kaya utak mahirap, kaya hanggang ngayon mahirap ka pa rin. Ouch. Oo, actually mahirap gawin. Pero the question is, yung ginagawa mo ba, hindi madali ba yan o mahirap? Kaya dati mahirap yan sa'yo, pero bakit madali na lang yan sa'yo? Kasi nga nasanay ka na ng sa kakagawa. So ganun lang pala, kung mahirap, edi gawin mo ng gawin. Tsaka di naman lang ikaw nakagawa o gumagawa, 'di ba? Marami nang nagkaroon ng resulta. So ibig sabihin, kung kaya namin, kaya mo din. Okay? So ano yung positive mindset? Ang positive mindset is, I need to learn, ayan, kailangan ko matuto, kailangan kong magturo, at kailangan kong magdelegado. Okay? So, hindi mo na gagawin yung mag-isa yung negosyo. Meron ng gumagawa para sa'yo. Kasi nga, yung inaral mo o inaaral mo, itinuturo mo na. At yung tinuturo mo, yung tinuruan mo, ginagawa na rin niya yung negosyo. So, ika-cut ko na lang dito muna yung ating training dito sa talatang 'to. Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Two are better than one, okay? Because they can reap more benefit than their labor. So, yun yung kagandahan sa negosyo na 'to, may coach ka, nandito ako. Nandiyan ka, nandito ako, at marami tayong kasama sa team. So, magkakaroon, sabi nga, two heads are better than one. Bakit? Kasi magkakaroon ng mas maraming benefit, 'no, sa gagawin. Kaya gawin mo 'to, pagtulungan natin. Tulungan kita abutin yung mga pangarap mo, pagtulungan nating lahat. Okay, for if they fall, one will help his companion up, but pity the person who falls down and has no one to help him up. Okay, minsan dumating sa time na nangyari sa'kin yang time na yan, parang nadapa ako, walang sumalo sa'kin, wala man lang nag-comfort sa'kin. Pero sabi ko, again, wala man akong physical na nag-comfort sa'kin o sumalo sa'kin, andiyan naman ang Diyos, never akong iiwan niyan. So kung mag-isa kang ginagawa 'tong negosyo na 'to, again, 'wag mong kakalimutan, kaya ka nandito, hindi talaga dahil dun sa nag-invite sa'yo, kundi dahil sa Diyos na buhay na nagdala sa'yo dito. Walang iba kundi ang Panginoon natin. May mission ka, 'no, para maaahon mo yung sa kahirapan yung family mo at maging tulay ka ng, pag-asa ng pag-asenso para sa iba. Furthermore, if two lie down together, they can keep each other warm, but how can person keep warm by himself? So yun yung maganda talaga dito sa negosyo. Again, mahirap lang talaga sa umpisa, pero 'pag may mga kasama ka na, mapapansin mo pagaan ng pagaan yung sistema o yung negosyo. So, yun lamang po, and I hope na marami tayong natutunan. See you this coming Thursday. So God bless, 'no? God bless sa ating lahat, and, tuloy-tuloy lang tayo kasi wala namang overnight success, 'no? Yung talagang totoong tagumpay, wala pong overnight, 'no? But then, ito yung isa sa mga favorite kong quotes ni Jim Rohn, "You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight." So ngayon, partner, mag-decide ka na kung ano talagang gusto mo, okey? Gusto mo ba talagang, um, maabot yung mga pangarap mo o hindi?
Dalawa lang yung choice. It's no or yes. So see you this Thursday at 6 p.m. God bless us all.